Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kapag pinag-uusapan ng MVP ngayong season, ang focus ng mga fans ay na kay Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder, Luka Doncic ng Los Angeles Lakers at Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Ang tatlong player na ito ay napakatindi din naman talaga ng pinapakita ngayong season. Subalit dahil small market team ang Denver Nuggets at hindi maingay sa media si Nikola Jokic, tila ba natitake for granted ang history ng ginagawa nito ngayon. Kahapon ay nagtala pa lamang siya ng 23 points, 21 rebounds and 19 assists. The game before that ay 23 points, 17 rebounds and 17 assists. And before that ay 22 points, 14 rebounds and 14 assists. Sa last 3 games nga ay may average siya na 22.6 points, 17.4 rebounds and 16.6 assists per game on more than 55% shooting sa field. Mga stats nga ito na sa video game mo lang makikita noon. At sa buong season ay nagtatala siya ng 28 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 57% shooting sa field. Kasalukuyan din nga na pang-apat ang Denver Nuggets sa Western Conference and only 2 games behind sa 3rd seed Los Angeles Lakers. Masyado na nga nasasanay ang media at mga fans sa ginagawa ni Jokic, kaya naman binabaliwala na ito kahit kung iisipin natin ay historic pa din nga ang stats sa pinapakita niya. Kung kayo ba mga kaibigan ng tatanungin, pang ilan ba si Nikola Jokic sa inyong MVP ladder ngayong season? Kahapon sa panalo naman ng Los Angeles Lakers ay nagtala si LeBron James ng 23 points, 9 rebounds and 9 assists. The game before that ay 12 points, 9 rebounds and 10 assists. At sa game naman laban sa Miami Heat ay 19 points, 15 rebounds and 10 assists. Kung napapansin nyo nga ay andun ang pattern ng all-around performance si LeBron. Hindi kataasan ang puntos, subalit napupuno niya nga ang stat sheet dahil sa kanyang rebounding at playmaking. Ngayon nga ay nag-a-adjust na si LeBron sa pagiging 3rd or 4th option sa opensa. But at the same time ay ginagawa niya nga ang lahat ng bagay na hinihingi o kinakailangan ng Lakers para manalo. Dahil dito ay nakakabelo na nga si Luka Doncic at Austin Reeves. Hindi na nga nila kailangan na mag-adjust at si LeBron na ang nag-a-adjust dito. Tila ba tulad lang nga ng ginawa ni Dwayne Wade sa pangalawang taon nila sa Miami Heat. Nung natalo nga sila ng Mavs sa NBA Finals ay sinabihan ni D-Wade sa LeBron na kung gusto nga daw nila na magkampiyon ay kailangan na si LeBron na maging main star ng team at handa si Wade na mag-take ng step back at mag-adjust. At mukhang ganito nga ngayon ang ginagawa ni LeBron kay Luka Doncic na may 11 straight games nang gumagawa ng higit pa sa 30 points. Dahil dito ay mukhang sumasakto na naman si LeBron para sa Lakers at sa kanilang future bilang improved version ni Draymond Green sa opensa. Kaya naman ngayon nga ay umaasa ang Lakers na magiging handa si LeBron na tumanggap ng malaking pay cut upang manatili ito sa kanilang team. Na kay LeBron na lang nga talaga sa ngayon kung pipiliin na ba ang malaking sahod, ang mapalapit sa championship o kaya naman pareho ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?